Breaking news, bistado na sa ngayon ang plano ni Liza Marcos kay Vice President Sara Duterte. Ito sa ngayon ang isa sa mga ibinulkar ni Maharlika na isa rin sa mga sikat na vlogger na umano'y bistado na ang plano ni Liza Marcos kay Vice President Sara Duterte. Narito ang full video. Panoorin pa natin. Ako si Quinter TV. Gusto ni Liza Tanas, gusto ng Bangag Administration na i-assassinate si Inday Sara. Breaking news. Ipapagurgor literal si Inday Sara. Kaya Inday, kung nakikinig ka palangga, ang mga staff ni Inday, be careful. Pero dahil nga, this is in connection. Dahil nakikita nilang may nagsasalita na sa kay Inday, you guys, people from all over the world, OFW, immigrants, or whoever you are, sabayan natin to. Ang January 13 event dyan sa Pilipinas. Kung meron ditong taga LA, Southern California, i-comment nyo dyan, mag-email kayo sa akin. Kung gusto nyo, mag-gather tayo, depende kung ilan tayo, sabayan nyo sabayan natin to. To show support, not for Inday Sara, but to show support to the whole world, to the whole Filipino, sa buong Pilipinas, sa lahat ng Pilipino, na ang bangag na ito gugurgurin. At itong breaking news nito, Inday, breaking news, ipapagurgur ka. Dahil hindi na nila kaya, ayaw nilang maupo ka. Dahil masisilip lahat yung mga pinag-uusapan natin dito, mga expose ni Atty. Vic Rodriguez, nandito lahat, kung may libro kayong ganito, yun ang mababasa nyo lahat dyan. Samot-sari, hindi na kaya ni Bangag. Nabubuang na siya, kaya nga pumausap siya ng ambassador. At itong mga taong, mga negosyante na nakakausap ko, na hindi nakakadikit kila Bangag, pinagsisikil sila. Tinatakot sila the moment na may nakitang posting. Actually, nasabi ko na to, kunyari si business owner A, mag-post ng laban kay Marcos, papasilip agad, ipapatrace nila kung sino itong personalidad na ito, papasilip nila sa BIR at kung ano pa tatamnan ng fabricated cases, crime, or whatsoever. Kailangan nyo ipakala to, papatayin, gugurgurin si Sara according to her. So sabi ko nga, wala itong pinagkaiba. Ako, assassins, 3 ang pinadala nilang gugurgur sa akin. At darating ang panahon, tatayuan ito ng taong nagsabi sa akin. Very prominent din ang taong ito. Pinag-ingat ako. At isa dito si Atty. Glenn Chong. Ang balita naman ni Atty. Glenn Chong, bago ito yung 3 assassins na to, that was first quarter of the year, itong 2024, ang sabi sa akin, mag-ingat ka. Dahil pinaproject, tinatarget ka, magkaibang tao, ipapagurgur ako. Diba? Dumating nga sila sa point, nilapastangan nila, ina-abuse nila ang legal system, even here sa Amerika. Di ba yung fourth case ko ay si Elizalde-Co. No less than the chairman of the General Appropriations in the Philippines, yung may hawak ng budget. Sabi ni Inday, 2 lang may hawak ng budget ng bayan. Ang pera ng bayan, si Tabalosos at si Zalde-Co. Nag-file ng case sa akin. So ngayon, dahil hindi nila ako mahunting, hinahunting nila yung bahay ko para i-serve yung summon. Dahil hindi nila ako mahunting, dahil mga pinuntahan nila, mga bogus na address o yung mga previous address ko, ganyan-ganyan. So, ginag-hire sila ng private investigator. So, I talked to my lawyer. Sabi ko ng ganon, is that legal here in the States? Yes, sabi niya, ginagawa namin yan para i-serve yung summon. Pero sabi ko sa kanya, bakit kailangan nila mag-hire ng private investigator? In the first place, alam ni Zalde-Co, dahil si Zalde-Co ay proxy ni Liza yan, na-serve nila yung 1, 2, 3. Okay, yung 3 summon kay Robles, yung 2 designer, through my lawyer. Pero bakit sila nag-hire ng private investigator, which is legal, nakuha nila information ng car, pero mali yung iba and everything. Ngayon, ang sabi ko dun sa lawyer ko, ikaw ba as a lawyer, isi-share mo ba yung